Good morning mga kasabwat. Ito po, ang oras po natin ay 6:30 ng umaga. At dito po tayo sa ating manukan dito sa likod ng bahay. Ayan. At nais ko pong ipakita sa inyo kung paano ako nakakatipid. Ito po ang lagayan ng ating patuka. Kung inyo pong titingnan, yan po, may mais po tayo dito na ani pa po nung July. Ang pinang-ferment ko po dito para hindi masira ang mais, hindi mabukpok, ay yung saging na overripe. Nilagay ko po dito para manatiling hindi masira ang mais. At ito ay, nung binili ko, ay 13 pesos lang ang kilo ng mais. Kaya nakakatipid talaga ako kumpara sa bibili ka ng mais na mamahalin kapag hindi tag-ani. Kaya kapag tag-ani, bumili ka na ng maraming mais. May halo din po itong sapal ng soya. Itong sapal ng soya ay hinihingi ko lang sa aking pinsan na si Pinsan Marvin. Isa pa pong ginagamit kong pampatuka ay yung mga tira-tira namin sa restaurant. Ito po, mga gulay, yung mga hindi na nabenta. Yan, ito, bahaw at mga tuyo. Yan, ay aming pinapakain. At syempre, ang isa pa dito ay bumibili po kami ng darak na galing sa gilingan. Kaya mas mura, 70 pesos lang ang isang balde. Ayan, tapos may feeds. Ito na po yung itsura ng atin pong pampatuka. May feeds na Integra 4000, darak, soya, nasapal, tapos mga tira natin sa ng mga pagkain sa restaurant. Atin pong ipapakain. Na sila galing sa baba. Bingala oh. Ay ang pagtatanim ng mga personal na gagamitin at pwede rin itong pambenta pag ito'y lumaki na. Itong luya, sabi ng mga katutubo ay mayo daw ang pagtatanim sapagkat kailangan nito ang tubig. Pero dito naman, ang gagawin ko ay tatabi ko sa mga halaman ko para habang ako'y nagdidilig, di mapapakinabangan pa ang lupa na space. At yung pagdilig ko sa halaman ay kasabay na rin ito. Hindi naman makakasama ito sa
Ito po ang ating mga ibabaon na mga luya. Ayan. Ngayon ay February 14, araw ng mga puso natin ito itatanim. Ayan. Para double purpose. Double purpose ang ating pagdidilig dahil kailangan ng tubig ang luya. At maganda ito't buhaghag na lupa. Ayan. Ayan. Buhaghag. Double purpose ang pagdidilig natin. Sa tingin ko maganda naman ito sa tingnan. Ang luya. Dito sa halamanan. Maganda naman ang dahon nito. Papakita ko sa inyo ang development nito sa mga susunod na araw kung maganda na siya. Kung anong itsura. Ayan. Kahapon ay may nag-alok nito. 10 piso lang ang kilo at walang bumibili. At maraming luya ngayon. Kaya binili ko na lang siya. Ayan. Binili ko ng 10 piso at itatanim ko. Bali 10 kilo lahat itong itatanim ko na ito. Paikutan ko itong bahay para ma-maximize natin ang ating palibot, tapos makakatipid pa tayo sa pagdilig. Ganon din sa luya sa susunod pagka mapalaki na natin ito. Ganon po dapat. Marunong tayong maghanap ng paraan upang tayo makatipid. Ito na po ang ating tinamnan ng luya. Ang bawat gilid ng mga ornamental plants na ito. Ito po ang ating kinatay na manok natin galing sa bukid. Yung hinuli natin kanina, yan. Mataba po siya. Oh, ganda. Ganda ng karne. Pang tinola dito sa native restaurant, ang Barugante Restaurant. Tipid din tayo sa pakain sa ating mga peking duck, mga pato, dahil yung mga damog sa ating Barugante Restaurant ay nilalagay ko dito at kanilang kinakain. Oh. Sarap na sarap sila sa mga damog na yan. Halo-halo po yan, mga leftover sa Barugante Restaurant. Silipin muna natin ang ating mga alagang pato bago tayo pumunta sa barangay hall. Ayan. Lumalapit sila kapag pumupunta ka dito. Oh. Ayan. Oh. Nakaka-engganyo ding alagaan talaga itong mga pato, itik at peking duck na ito. Kusang lumalapit. Kain na kayo doon. Kain na. Busog na kayo? Oh, ang laki ng butsi nun. Oh. Ang laki ng butsi. Mga busog. Pagka uwi natin galing barangay hall ay nagpakain ulit tayo ng manok. Ayan, ito po yung ating mga manok dito sa likod ng bahay ngayong hapon. Ayan. At nagpainom din po tayo ulit. Okay. Gandang tingnan ng ating mga manok. Para makatipid sa pataba ay nagkaroon tayo ng compost dito. Dito natin itinatapon ang ating mga basura. Karamihan dito ay balat ng saging sapagkat yun ang marami dito sa amin. At ang iba pang mga basura galing sa ating Barugante Restaurant. At kinuha natin yung iba dito kanina. Ito na po, i-mix natin sa mga ipa at iba pang mga basura galing sa ating manukan. Ayan. Yan po ang ating kalagayan ngayon. Yan, at tatamnan po natin ito ng okra. Okra. Yan.
Dito po natin itatanim ang okra dito. At sa palibot nito, sa gilid-gilid ay itong luya. Yan. Yan, luya na yan. Para habang maliliit pa ang luya ay okra ang mamumunga, at kapag tapos na ang okra ay yung luya naman ang ating hihintayin maani para ma-maximize po natin ang ating lupa, at sa ating pagdidilig ay double purpose. Tapos na po natin dito ang luya at okra. Dadako naman tayo dito sa kabila. Ang ating kasalukuyang tinatamnan ng okra at sitaw. Salitan po yan, okra at sitaw. Sitaw. Ito na yung ating siling ipupunla. Dahil ito ay marami. Ang sabi dito, ilang buto ito? 300 ba to? 300 seeds ay hahatiin lang natin para 150 lang. Kung ilan na mabuhay, basta kalahati. Tantahin natin. Susunod yung kalahati. Ayan. Ayan, dami yan. Para sige po ngayon ay pahapon na. Mag-alas 6 na po, kaya magdidilig na po tayo. Nakapagtanim naman na tayo ng okra at sitaw at pagpunla na ng sili. At ang may papayo ko sa mga nahihirapan diyan pagdating sa pinansyal, lalo ang diskarte dapat dito ay maging mapamaraan ang mga tao. I-maximize ang mga bakuran at mayroon ka pang magandang libangan, makakapitid ka sa pang-ulam katulad nito. Kung inyong mapapansin, ginawan ko na nga ng paraan na may halaman at may luya. Yan o, luya. May luya po yan. Lahat po yan ay may luya. Para tuwing nagdidilig ako, nakikinabang ang luya at ang mga halaman nating mga bulaklak. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta sa channel mo to. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Patuloy nawa tayong ma-inspire sa ating pamumuhay.